For today's tutorial ang gagawin natin. So we'll create a creature-like character. So using two references. So I have this insect. Um, Gagamitin ko siya as pang texture. Parang style photo bash. Tapos yung second image naman ganun din, texture, then some I don't know, it's more of the coloring and texture siguro. So, gagawa tayo ng parang fantasy creature. So, either naka-samurai siya. Kasi I was fascinated with characters from parang Asian folklore. So, from a game. So, gagawin natin. So, gamitin natin yung dalawang image now. So, let's start. So, una, I'll use a part of this image. So, ikakopy ko yun. Copy paste. And then, erase ko yung ibang part. Tapos, I'll overpaint some of this part. And then, choosing a dark color. And then, for this area also. So, tanggalin natin yung parang highlights doon. And then, this one. Ayan. Yeah, we retain this part. No. So, we adjust this size. And then, ang sunod natin gagawin is this will be the head part. And ang gagawin natin dito, mag-a-add tayo ng shape sa likod. So, let's say, choose this color from the arms or legs. Okay, so yung parang is front view of this character. Tapos dito, ano natin siya as lighter. Pero mas maganda yung color the same, no? So, we want to capture color of this part. Eh, dapat dito kasi dark. Ayan. And then we go back to the head part. Just some a minor adjustment. And balik ulit tayo dito. Copy this part. More lighter. Kala tayo dito ng parang texture. Tapos, i-form natin yung upper body. And then, gagawa tayo dito ng arm. So, i-put that in a layer. So, gaya natin yung look ng arm ng insect. No? So, ng creature. Tapos, lagyan natin siya ng some spikes. Similar din sa reference.
And then, we duplicate this one. Kaya ako siya din layered para meron na tayo mas mabilis mag-create ng um, the other arm. So, dinuplicate na lang natin siya. Then, we have to put some details sa body. So, using now this parang armor plate sa yung surface. So, ang gagawin natin, we color it muna ng parang blue. And then, we create yung parang dark lines. So, dito hindi makita. So, ang gagawin natin, we use dark, yan. We can do texture. Para mas mabilis. Or, kagaya nito. So, parang mano-mano siya, no? Then, we use the highlights. So, ano yung nakikita, no? So, ayan. So, not the entire chest plate. So, kasi mag-shade ka ba dyan eh. So, kasi yung head dapat nako-cover. So, lalagyan natin ng mas darker dito. Pwede na yung parang bit, not too dark. So, lagyan natin dito under the ano ng head. So, para kahit pa paano na ano pa rin emphasize yung ano ng ano no. Yung parang naka emboss like yung head niya. So, separate siya din sa body. Tapos we use a bit of dodge dito. And then again, another highlights. Tapos highlights sa gilid. Okay. Now, next is we'll try again to duplicate the arms para hindi tayo magulit. Instead na nasa ibabaw, so we will put that here. Or pwedeng naka-open. So, ganyan siya. Pero lagay natin sa likod. No? So, parang ganyan. And then, ang gagawin natin dito is we put some parang a more form of a parang claw. Tapos may hawak siyang parang sword. Pili natin dito yung pagka-gold. Ayan. Then, we duplicate that. So, yung arm. So, dalawa yung hawak niyang sword. Tapos, lagyan natin ng highlights dito. So, may parang texture. And then, dun sa kabila din. So, i-ano lang natin, no? Parang hindi balance yung ano. So, kaya siyang tingnan kung hindi pare-parehas. Then, yung dito rin. And dito. And then, lagyan natin siya ng parang wrap dun sa arm. On the right arm. So, para kakaiba yung ano niya. Yan. Tapos dodge.
Okay. Then shade. Then next up, we create now the lower part. So papabilisin lang natin. So we follow again this setup. So ang bala ko nga is use this outer shell as parang chest part. Pero okay na. Or dito sa on top. Pero maybe okay na yun. Sunod natin gagawin for this lower part. So maglalagay tayo ng parang ano dito. So just yung lower the leg connection, and then yung leg part, and then same no. So maglalagay tayo ng parang spikes, mga thorns. Maybe we could change the position. So ang gagawin lang natin muna is this right leg. Pwede naman ganun. Para lang mabago. Yan. Tapos, the other one. Ayan. Diba? So, ang gawin natin sa kanya, duplicate. Then, we put some parang yung sa waist. No? So, yung dito niya, gawin natin siya ng parang meron siyang cloth. Loin cloth. So, kung tama ko. The-darken natin yan. Then, we use our lasso. Ayan. And then, we give dark shade here. And then, we again change color. Give yung parang panel, no? Ayan. And then, highlights. Tapos, pwede pa rin yan siyang ma-shade. So, halimbawa, you have this leg. So, we'll give more dark shade here. Tapos, dito. Ayan. Ayan. Okay. Then, we could add some parang armor plate, or let's say sa shoulder. Let's try to do that. Separate din siyang layer. So, okay natin dito. Siguro pa ganun din. Parehas nung sa ano niya. Yung sa armor. Just a simple ano lang. Parang armor plate. Hindi natin sa on top pala. Sorry. Yan. Kasi hindi nako-cover yung ano eh. Yan. Biglang matakpan yung ano. And then we do again that pattern. And then some highlights. And then shade. No, more darker. And then use dodge if needed. No? Kung kailangan. Yung green. Saan ko yung green eh? So, dapat i-ano natin doon.
ipakita dun. Tapos yung parang highlights na dapat hindi mawala. So yung mga line na more lighter. And then we put some parang panel or frame. So to give this edge, no? Yan. And then some dodge tool. So layo natin dun sa ulo niya. I mean, yung head kasi ito. So ilagay natin sa ilalim. Ayan. Then dark. Kasi dapat di na yung nakikita. Then dodge. And then dodge here. Adjust natin yung kanyang shoulder armor. Tapos duplicate. Maybe the right. Sa left naman. Ngayon natin sa left. Then clean up. Tapos dun sa head, we want to lagyan natin dito dark natin. Kasi pwede pang maano niyan. So we need to put some parang pang cover niya in case na mawala yung head, so we can still have this parang not empty part, no? Hindi siya dapat empty part yung maging look nito pag tinanggal yung head. So balik natin. And then iti-trace natin to give a more parang nakikita yung head. Kasi dito parang nawawala na eh. So ganyan siya. And then we choose a color orange. So it's visible sa ano ng design. So kailangan natin ilagay 'yon. Tapos here, tapos dito, and dito. And then we clean up again our head part. Kasi ayoko nung parang more on the texture side. So babagay natin yan. Then this one. Natin ng white. More lighter. Papalitan natin yan. Tapos yung dito rin. Kasi it's too, ano na eh, parang yung intensity kasi nung ano niya. Ayan. And then we make this darker. And then highlights here. Okay. So ayan, di ba? So we have used two images, no? Just to give more combination of these two, no? Para makapag-create kayo ng parang
a character, no? So, from these two references. Hindi siya yung parang kailangan ma-capture talaga. So, kumbaga, gagayahin nyo lang yung ano niya. Tapos, yan, ganyan. Um, i-modify natin. So, kumbaga, may mga nabago na dun sa ano. Pero, you based it from this, no? So, dun sa dalawang reference. So, yan siya. Tapos, dodge. Yan. Okay. So, we have this type of character. And, ano pa ba? Ano pwede natin gawin? We want to have at least parang, ito naman, ilagay natin sa likod. Parang okay siguro yan. No need to place it there. Siguro, kung sa body yun, ito. So, lagay na lang tayo ng parang another, yung parang arm, ano, kasi ito na yung color niya. So, pwedeng dark or just i-trace natin to ng black. Maglalagay ba tayo ng this one? Pero parang hindi na kailangan. Yeah, shade here kasi mayroon tayong armor, shoulder armor plate. Kailangan may shading dyan. Tapos dito rin sa head part. Ito lang. And then dito. Kasi dito. Okay. And ito. And then we remove these two para lang makita natin to. We create a new layer, a group. So, i-group natin siya. So, yeah, insect samurai, insect swordsman. And duplicate. So, we have to resize para makita nyo lang yung render, no? Ito yung original. Tapos magre-render tayo ng final render natin. So, yan. Convert. Rasterize. So, ilalagay natin yung insect na maliit dito. And then, ito, duplicate. Magre-render tayo ng mas better na rendering nito. And then, another set of dodge. Wag masyadong dodge kasi it will make the more parang glossy like. Pero dito sa armor, so bigyan nyo siya ng more dodge. And dito. Tapos, yan. Okay. And then, yeah, I think that's done, no? Finalize natin. We choose a background. Much better backdrop. Say, this one. Yan, mas nakikita.
yung character. Tapos lagyan natin ng ground. So we paint it with a more stone feel. So kunin na lang natin din sa color. And then much more lighter. Then a bit of shade dito. So dark. Ayan. Okay. So ayan. So i-ano pa natin? I-sharpen. So duplicate. Sharpen. Ayan, pumangit. So duplicate na lang. Soft light. Tapos high pass. And then apply filter, noise, render. Okay, so we have our fantasy creature, no? So insect samurai or insect swordsman. So dual wielding creature blade. So yun ang ating tawag dito sa character concept natin. Okay? So I hope you learned something from this tutorial, no, or demo. So another character design concept, creating creature, parang humanoid creature using insect. Tapos another reference. Then we create this parang fantasy character design concept. Okay, so see you again on my next video, demo video.